Salamat sa Panginoon, no? At narito po tayong lahat muli, no? Upang makinig ng kanyang salita. Handa na po ba tayo? Okay, kung handa na po tayo, makinig, no? Umpisahan ko po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, talatang 26, na una pong pananalita. Sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating huwangis. Yun po, no? Tayo ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanilang huwangis, no? Marami sila, 3. Ang paglikha ayon sa huwangis ng Diyos ay nangangahulugan na ang tao ay may mga ilang katangian na gaya ng katangian ng Diyos. No? Kung Diyos banal, matuwid, gayon din naman ang tao banal, matuwid. At marami pang mga bagay na katangian ng Diyos ang nasa atin po, mga kapatid. Yun po, yung larawan. No? Yun yung wangis ng Diyos sa atin. Hindi po natin lahat masasabi yun. No? Sa aklat ng Genesis, muli, tunghayan po natin ang Kapitulo 2, talatang 8, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Talatang 9. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabuting kanin. Gayun din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. No? Yun po yung talata na yun, no? Dito po pinapakita lang sa atin, no? Na ang Diyos po, no? Nang lalangin niya yung tao, no? Naglagay siya ng isang halamanan sa Eden. Isang halamanan na punong-puno po ng ng punong magbubuting kainin, no? Para sa pagkain ng tao bilang paghahanda niya sa tao, no? Yung po yung tinutukoy lang doon. Yun ang ibig ipahayag sa atin na ang Diyos ay naglaan ng masaganang buhay, no? Sa tao. Yung po sa talatang sa Kapitulo 2 pa rin ng Genesis, talatang 15, sabi rito, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. No? Yun po yung ginawa ng Panginoon. Kinuha niya ang lalaki at inilagay niya roon sa kanyang nilikhang halamanan sa Eden upang kanyang ingatan, sa iba salita, ingatan at alagaan. Yun yung kanyang layunin. Dito po makikita natin. No? Ulitin ko, nilagay niya sa Eden ang tao at doon pinatubo niya ang mga punong kahoy. No? Lahat ng punong kahoy na mabuting kainin. No? At dito sabi niya, upang dito niya nilagay ang lalaki, ang tao, upang ingatan at alagaan. Makikita natin dito, mga kapatid, no? Kung ang tao ay nasa presensya ng Diyos, dito po ay may kasaganahan. No? May kasaganahan kasi sa halamanan ng Eden, nandoon po yung kasaganahan ng buhay. Yung po makikita natin at higit po rito makikita natin, no? Doon sa aklat ng sa halamanan ng Eden, kung nilagay niya yung lalaki, dito makikita natin, mga kapatid, yung pagkakaroon ng pakikisama ng Diyos at ng tao sa kanila pong sa lugar ng Eden, no? Kung saan doon iingatan niya ang tao, aalagaan niya, no? Meron po silang pakikisama doon na ang tao ay may personal na ugnayan sa Diyos. Yun po sa lugar ng halamanan ng Eden, no? Kung saan nilagay niya ang lalaki upang ingatan at alagaan. Tandaan po natin, masagana doon sa halamanan ng Eden.
No? Sa Genesis chapter 3, Kapitulo 3, talatang 1, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Una po, bigyan natin ng pansin ito, no? Yung ahas po rito, no, na sinasabi, na baka maligaw tayo, ito po ay yung talagang ahas. No? Inurin dyan ay, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinmang mga mailap na hayop, no? Hayop, no? Sabihin, ito'y talagang hayop. Hindi po yan si Satanas, no? Yung itinutukoy dyan na tuso. Ito po yung tuso. Alam niyo po yung tuso, ito'y matalino. Sabi nga ng Panginoon sa mga alagad niya sa Matthew chapter 10, humayo kayo, no? At maging matalino kayo tulad ng mga ahas, o ng ahas. Matalino, no? Yun po yung ibig sabihin doon, yung ahas na tinutukoy dito, no? Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nalilikha ng Panginoong Diyos. Tapos sumunod na sinabi niya sa babae, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakanin, no? Ang mula, huwag ninyong kakanin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan, no? Ito po mga kapatid, ito na po yung tinatawag na Satanas. Siya na po yun, no? Yung nagsalita, siya na po yun, no? At para lang po tayo hindi malito, no? Ang ahas po yung ginamit niya upang tuksuhin ang babae, no? Yung babae yung kinausap niya, no? At nadala nga pati ang lalaki, no? Yun po yung nangyari, no? Yun po yung pinapakita niyan. Dinadaanan po natin yan para maintindihan natin yung mga darating nating pag-uusap. Sa Genesis chapter 3, no? Sa sumunod na verse, talata, at sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Sumunod na talata, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Yun po yung sinabi ng Diyos, sabi ng babae, no? At sa talatang 6, no? Genesis chapter 3, talatang 6, no? Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, nakalulugod sa paningin na dapat naisin upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. No? Okay, dito po nagpasimula na ang kasalanan. No? Nung kumain si Eva at si Adan ng ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy na pagkakilala na mabuti at masama. No? Sa talatang 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. No? Dito po, no? Nabuksan yung kanilang mga mata. Nagkaroon na po sila ng kamalayan doon sa sinasabing mabuti at masama. No, dahil nga nakita nila, naku, wala kaming damit. No? Hanggang ngayon po, di ba, masama ang walang damit. Kaya nga may damit ang tao. Mahirap pag walang damit, masama. No, nakaunawa na po sila. Kaya po, dito po, talon po tayo sa Genesis chapter 3, no? Talatang 19, no? Nilaktawan na natin yung iba. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha at ikaw ay alabok
at sa alabok ka babalik. No, ito na po yung bahagi ng parusa ng Diyos sa tao. No, dinampasan na natin sa ahas, sa babae, no? Pinakita natin dito sa pagkakasala ng tao sa Diyos, sa paglabag niya sa utos ng Diyos, siya po ay pinarusahan ng Diyos, no? Sinumpa ang lupa, pagpapagal ang kailangan niya, magpagod, magtrabaho upang kumain, no? At higit doon, ang pinakamalaking parusa sa tao ay ang kamatayan. No? Dumanas siya ng kamatayan. Ito po, kamatayan ang dinanas niya. Una po, makikita natin dito, sabi ng Panginoon, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. No, meron po ritong physical, no, na kamatayan. Ito yung kamatayan pang kasalukuyan, no, kung saan ang tao, pag namatay, yung katawan niya bumabalik sa alabok. No? Kaya nga, pag binuksan, wala na eh. Uy, wala na si nanay, wala na si tatay. Buto na lang. No? Bumabalik sa alabok. Ang kamatayan po sa pang-physical, para maintindihan pa po natin kung ano sinasabi rito, sabi sa Santiago, Kapitulo 2, Talatang 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, no? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ang katawan po na namatay, no, ay wala pong espiritu na. Kaya po patay, walang espiritu, no? Pumanaw na ang espiritu, humiwalay na sa katawan, no? Yun po yung patay sa physical na kalagayan. At yung isa pa po, ito po yung pinakamatindi, no? Yung paglabag ng tao ay nagdulot ng kamatayang spiritual, no? Nung tayo, ang tao ay naging makasalanan o nagkasala sa Panginoon, nalabagin niya ang utos ng Diyos, namatay siya sa espiritu, no? Ang tao ay nawala na siya ng ugnayan sa Diyos. Nahiwalay siya sa Diyos. Nawala siya sa presensya ng Diyos. Yun po yung naranasan ng tao. No? Na ang tao wala na, hindi na siya magkakaroon ng anumang ugnayan, no? Sa Diyos. Hindi na kaya. Sapagkat ang Diyos ay banal. Nang pumasok ang kasalanan, ang tao ay naging alipin ng kasalanan. No? Kaya po, hindi na. Malayo na ang tao sa Diyos, sa presensya ng Diyos, nang pumasok itong kasalanan, itong nagawa niyang kasalanan, no? Na ang paglayo ng tao sa Diyos, ang kamatayan ito, ang pagiging malayo ng tao sa Diyos, mga kapatid, ito po ay hahantong doon sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. No? Na mangyayari, na tinatawag na ikalawang kamatayan. No? Na sinasabi sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 20, talatang 14 at 15. Basahin po natin. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi matagpuan nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. No? Ito po yung ikalawang kamatayan, no? Sa ibang version po, binanggit ang ikalawang kamatayan sa talatang ito, no? Sa huling talata, no? Yun po mga kapatid, no? Na tayo hiwalay sa Diyos. Patay, wala relasyon sa Diyos. Ng tao ay magkasala, no? Yung presensya ng Diyos hindi na maranasan. At dahil dito, no, ang ating kalagayan, ito ay pwedeng magpatuloy doon sa ikalawang kamatayan na binabanggit po ng Pahayag, Kapitulo 20, talatang
14 at 15. No? Yun po yun. Yun yung nangyari. No? Dinaanan natin ang aklat ng Genesis upang maintindihan natin yung nangyari. Bakit nagkaroon ng kamatayan? Bakit ang tao nahiwalay sa Diyos magpakailanman? No? Kasi po, kung tatalakayin natin itong ating paksa, malalaman natin ito. Ang tao ay nahiwalay. No? Talagang lahat ng tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan ng isang tao na si Adan po. Si Adan po ang responsable kasi po siya po ang talagang binigyan ng utos. At bagamat ganon, siya pa rin ang lalaki. No? Kaya ang lalaki may responsibilidad, no, sa kanilang pamilya. Pangunahan ang ating pamilya. No? Kundi baka magaya tayo, magkamali. No? Ganun po, no? Lahat. Sabi sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 5, talatang 12 hanggang 14. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, no? Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, sa mundo, at walang iba kundi si Adan, kanina po tinalakay natin, no? At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya nga nung magkasala si Adan, pumasok po ang kamatayan. Yung binanggit po natin kanina, tinalakay natin yung kamatayan. Di po ba? Para po hindi na tayo masyadong magulo. Malayo pa ang marating. No? Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. No, mga kapatid, tingnan mo po ang sinasabi diyan. No? Mamaya na, diyan muna. Sinasabi diyan sa talatang 12, no, na si Adan, no, si Adan po nagkasala. Pero kung ituring po ng talatang ito, no, na ang lahat ay nagkaroon ng kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. No? Baga, pasimula pa lang po no? Si Adan pa lang po ang nagkasala. Ngunit sinasabi ni Apostol Pablo, no, tapos na. Lahat na. No, lahat. Sabing lahat, wala pong natira rito lahat Pagka lahat, masasabi natin lahat ng henerasyon. Lahat. Sa pamagitan ng kasalanan ni Adan, lahat namatay. No, lahat. Kasi daw lahat ay nagkasala. Parang mahirap, di ba? Pero mapapatunayan po natin ito na ang kasalanan ni Adan ay naging kasalanan ng lahat, na naging dahilan na ang lahat ng tao ay naging kabahagi ng kanya pong kasalanan at nagdulot ng kamatayan sa tao. Sapagkat makikita po natin na ang physical na parusa, no? Ito yung magiging tanda na ang kasalanan ni Adan ay naging kasalanan ng lahat. Na ito'y namana, ito'y nagtutuloy-tuloy at hanggang ngayon ay hindi pa napuputol sa mga taong wala kay Kristo. No? Mga kapatid, tingnan po natin. No, hindi ko binanggit yung parusa sa babae, no, kanina. No? Daan na lang natin sandali. No, ano yung parusa sa babae? 'Di ba sa pagbubuntis niya, maghihirap siya, no? Sa panganganak niya. Nararanasan ba ng tao? Okay, yung kamatayan. May kamatayan ba tayo? O sa madaling salita, no? Yung sinasabing yung kamatayan ni Adan at yun na nagdulot sa atin ng parusa sa kanya, no? Yung parusa na ito na tinanggap ni Adan dahil sa kasalanan
Tayo man, mga kapatid, ay naging kabahagi yun. No? Hindi lang po kay Adan. Kasi kung kay Adan lang sana, yung parusang kamatayan dahil sa kasalanan, dapat po siya na lang. Di ba? Ang tao dapat ngayon, wala nang kamatayan eh. Di ba? Hindi tayo mamamatay. No? Hindi tayo mamamatay. Kasi ang tao talaga, mga kapatid, ay walang kamatayan. Wala pong kamatayan ng tao. No? Kasi ang kamatayan ay dumating, no? Nang dumating ang kasalanan sa tao. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi sa Romans 6:23, yung unang pananalita. Doon lamang dumating ang kamatayan sa tao. Yung physical at spiritual na kamatayan. Doon lamang po. Kaya po sinabi dito sa sumunod na salita, no? Sa talatang 13, tunay na ang kasalanan ay nasa sanglibutan bago pa dumating ang katapusan, ang kautusan, no? Nasa sanglibutan na po ang kasalanan bago dumating ang kautusan. No? Nasa sanglibutan na ang kasalanan bago dumating ang kautusan, no? Pinapatunayan po nito, no? Na ang kasalanan dito na tinutukoy ay hindi po yung kasalanan na galing sa kautusan. Ito'y galing doon sa kasalanan ni Adan. No? Bagamat sabi rito, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. No, hindi po ibinibilang o hindi po inaaring kasalanan kung walang kautusan. Pero dito po pinapatunayan ni Apostol Pablo na tunay na ang kasalanan ay nasa sanglibutan na bago pa dumating ang kautusan. Sabi, nandoon na siya. No? Umiiral na yung kasalanan at ito'y galing kay Adan. At naniniwala po ako, ayon sa sinasabi ng Biblia kanina, tayo'y naging bahagi ng parusa dahil sa kasalanan ni Adan, no? Na tayo rin ay namatay, totoo po ang sinasabi ng Biblia na Roma chapter 5, talata 13, na ang kasalanan ay naroon na bago pa dumating ang kautusan. Sa talatang 14, gayunman ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng katulad ng paglabag ni Adan at nasiyang anyo ng isa na darating. No? Mga kapatid, naghari. No? Tingnan nyo, naghari ang kamatayan, no? Mula kay Adan, no? Hanggang kay Moises, kahit na sa kanila na hindi nagkasala na katulad ng paglabag ni Adan, no? Na siyang anyo na isang darating. Tayo po yun. Tayo hindi naman tayo nagkasala din ng mga ganong klase ng kasalanan kay Adan. Pero dito po, naghari, no? Ang kamatayan ay naghari mula kay Adan. Sabihin, ito po tuloy-tuloy, mula kay Adan hanggang kay Moises, hanggang sa mga tao po na nabubuhay. No? Yun po yung naranasan natin. Nang si Adan ay magkasala, tayo po ay naging bahagi. Bahagi ng kasalanan ni Adan na nagdala ng kamatayan, physical at spiritual na ang dahilan kung bakit ang tao ngayon ay malayo sa Diyos. No? Malayo sa presensya ng Panginoon. Ito po yung realidad. Makikita po natin, mararanasan natin. Kahit kayo, kahit tayo, yung totoo pong nakaranas dito, no? Yung tayo po, mga kapatid, nung wala pa sa Panginoon, mapapansin mo ang buhay mo. Kahit ano mong gusto mong gawing mabuti, di ba? Gusto mong sumunod, pero
parang hindi mo kaya. No? Kasi nga, malayo na tayo sa Diyos. Yung kasalanan ni Adan, no, na nagawa niya, na nagdulot ng kamatayan sa kanya, ay gayon din sa atin. Naging bahagi tayo ng kasalanan ni Adan. Kaya sabi diyan, gayon man ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan. No? Yung po yung nangyari nang magkasala si Adan. Nadala niya ang lahat sa isang malayong pamumuhay, malayo sa kalooban ng Diyos. Kasi nga ako mismo rin naniniwala na ako po ay wala pa sa Panginoon. Ang buhay ko talaga malayo sa Diyos. Hindi ko kayang gawin ang mabuti. Hindi ko kayang gawin. Yun po yung resulta. Yung resulta ng ginawa ni Adan. Na ang lahat ay nagkaroon ng bahagi sa kanyang kasalanan. No? Na ang lahat ay namatay. Ang lahat ay nalayo sa presensya ng Panginoon. Mamaya po maiintindihan po natin. Mga kapatid, sabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, talatang 10 at yung unang panalita, ganito po sinasabi, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Mga kapatid, masasabi po natin, yung kanyang layunin na magnanakaw na walang iba si Satanas, ay nagawa niya. No? Nagawa niya. Dahil sa paglaglag o pagkahulog ng tao doon sa kasalanan. No? Dahil sa kasalanan ng tao, nalayo ang tao sa Diyos. Nalayo sa presensya ng Diyos. Nalayo doon sa masaganang pagpapala ng Diyos. Kasi kapag ka naroon sa presensya ng Diyos, masagana po. Masaganang pagpapala. Meron ka. At naroon ka sa pangangalaga at pag-iingat ng Diyos. Pero kapag ka wala po ang isang tao sa presensya ng Diyos, no? Yun po ang kanyang maranasan. Nagawa ni Satanas na dalhin tayo sa kamatayan. Diba? Nagawa niya na tayo ay mamatay, ang tao. Mamatay dahil sa kasalanan. Sa physical at spiritual na kalagayan, nalayo tayo sa Diyos. Patay ang ating spirito. Nagawa niya. Nagawa niya na tayo ay mamatay. Nagawa niya na ang tao, ang relasyon ng tao at ng Diyos ay mapaghiwalay. No? Malayo ang tao sa presensya ng Diyos dahil sa kasalanan. No? Yun po yun. Yun yung naging resulta. Yun yung nangyari. No? Yun yung ginawa ni Adan na nagdulot ng malaking kaibahan o pangyayari sa layunin ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi pa tapos ang paksa natin. Meron pa. Upang maintindihan natin, ito po nagawa ni Satanas. Pero meron pa po. Merong inihanda ang Diyos. Kaya nga po, yun yung nagawa niya, nadala niya ang tao doon sa paglayo. No? Naging malayo ang tao sa presensya ng Diyos dahil sa kasalanan. No? Yun po yung nagawa niya. Kaya nga po, para maintindihan natin, tayo po ay dadako doon po sa ating paksa. No? Dumaan pa lang po tayo doon sa mga pwede nating makunan ng ebidensya, no? Ng patotoo. Ito po ang ating paksa. Makakabalik sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Yun po, makakabalik tayo. No? Makakabalik tayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Yung tayo po
no, ay nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Mga kapatid, ito po ang ibig kong malaman natin. Bagamat ang tao ay nahulog sa kasalanan, ang Diyos ay naglaan ng patuloy na pagliligtas. Hindi rin siya tumigil sa paghahayag ng kanyang kapangyarihan at pagpapala sa mga taong kanyang pinagpahayagan. Ngunit hindi ito sapat na dahilan upang masabi natin na nakabalik na ang tao sa presensya ng Diyos, sapagkat ang kailangan ng tao para makabalik sa presensya ng Diyos ay maranasan niya ang dugo ng Panginoong Hesus, dahil ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Naging alipin po tayo ng kasalanan, mga kapatid. No? Nang pumasok ang kasalanan, no, ang tao po wala nang kakayahan. Wala nang kakayahang mamuhay pa ukol sa Diyos. Bakit po? Malayo ka na sa presensya ng Diyos. Hindi mo na kayang abutin ang Diyos, yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin. Kasi nga, hiwalay ka sa Diyos, hindi ka makalapit sa Diyos at hindi mo kayang gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil po sa kasalanan, no, ni Adan, ito po ay nagmanifesto sa lahat ng tao. Ito po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 51, talatang 5. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Yun po sabi ni Haring David. Bakit po sasabihin ni Haring David yun? No? Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan ng ako'y iluwal. Kasi po, maaring nabatid niya yung ganito pong katayuan. Yung nagawa ni Adan ay siya'y naging bahagi. Naging bahagi siya ng kasalanan. Na dahil sa kasalanan ni Adan, ayon sa Roma na ating binasa, Roma chapter 5, talatang 12 hanggang 14, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. At dahil ang tao ay lahat ay naging makasalanan, lahat ay namatay, lahat ay nalayo sa Diyos, na ang kasalanan ito nabuhat kay Adan. No? Ito po hanggang ngayon. No? Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo makagalaw, makalapit sa Diyos. Kasi po ang kasalanan ay nananatili. Ayon nga sa sinasabi ni Haring David, siya mismo ay nakaranas. Ako'y masama na buhat ng isilang. Mahirap po, di ba? Kung sasabihin natin parang mahirap. Pero yun po ang realidad. Makasalanan na ng ako'y iluwal. Kasi po, naging bahagi po tayo. Naging bahagi tayo ng kasalanan ni Adan, na ang dahilan na tayo man tumanas ng kamatayan, physical, spiritual, na tayong lahat ay hindi na makakonect sa Diyos. No? Nakikita na sa buhay natin. Hindi na tayo makakonect, hindi na natin kayang sundin ang kanyang kalooban. Kasi po, tayo po ay nasa kapangyarihan ng kasalanan. Na ito pong kasalanan ito, ito'y mabigat. Hindi kayang alisin ng anumang handog maliban sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na po tayo. Yun po yung kalagayan ng tao. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 25, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay lumalapit sa akin. Sa kaibaturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. May kasalanang naninirahan sa katawan ng tao. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang makapagliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? So, kasi yung katawan niya makasalanan at dinadala sa kamatayan.
At sumunod na talata, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang aking kalagayan, ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawan, makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Yun po mga kapatid. Kaya nga, naalaman na mabutit masama. Nandoon na po sa atin yung kasalanan. Nang pumasok ang kasalanan, nandoon na. Kaya nga si Apostol Pablo mismo nagpapatunay sa atin na tayo ay naging bahagi ng kasalanan ng isang tao na nagdala sa atin ng kamatayan, ng paglayo sa Diyos, na tayo ay hindi makakabalik sa Diyos dahil sa kasalanang ito. Sapagkat ito po ay hindi kayang patawarin ng anumang uri ng paghahandog ng tao. Yun po yun, mga kapatid. Puntan po natin na ating teksto upang mas maintindihan pa natin. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 18. Sabi niya yan, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng ginto o ng pilak o ginto. Yun po yung unang talata. Pansinin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Yung kanilang walang kabuluhang pamumuhay, hindi po sa kanila talaga nanggaling. Kung papansinin mo, minana ninyo sa inyong mga magulang. Ibig sabihin po, na ang kasalanang ito ay nagpapatuloy. Galing doon. Kaya Adan, pababa, nagpapatuloy na mamana. Namamana po. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Yung pamumuhay na kailang ginagawa ay minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi po ito yung talagang natural na ginawa lang natin. Yung ginawa lang natin, ito yung tayo na ang gumawa. Kung sabi nito, minana. Ibig sabihin, nandoon po. Ito, may pinanggalingan. Hindi naman po, sinasabi natin ng magulang natin, makasabihin nyo sa akin, minana, pastor, paano? Sabihin ko ba sa anak ko, anak, ito manahin mo ang pagnanakaw ko. Anak, manahin mo. Yung aking masamang ugali, may ganun bang magulang? May ganun bang pamana? Wala po, sabi ng Biblia, kahit masamang tao ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa kanilang mga anak, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya po itong minana, yung masamang pamumuhay na kanilang ginagawa, paraan ng pamumuhay ay minana nila sa kanila pong mga ninuno. Hindi po ito talagang sila yung original. Hindi sila yung talagang pinanggalingan ng kanila pong kasalanan. Na ipinapakita ni Apostol Pedro na ang kasalanang ito, ay hindi po, ito po ay pinagmulan. Katulad ng sa atin sa Roma kanina, Kapitulo 5, talatang 12 hanggang 14, ang lahat ng tao pumasok sa sanglibutan ng kasalanan sa pamamagitan ni Adan. At sa kaululian, ang lahat ng tao ay nagkaroon ng kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hinusgahan niya agad yun. Tinapos niya na, tinuldukan niya sapagkat lahat nagkasala. Hindi niya naman sinabing ilan lang
Sinabi niya lahat. Pag sinabing lahat, may matitira. Lahat po eh. Sabihin, lahat. Lahat ng saling lahi. Makikita po natin yon. Katulad sa binasa natin kanina, napatunayan po natin na tayong lahat ay nakakulong sa kasalanan. Yung sinabi ni Apostol Pablo kanina, yun po ay pagpapaunawa ng kalagayan ng isang tao. No? Bilang isang apostol na nagtuturo at kanya rin namang naranasan, ipinapahayag niya ang kalagayan ng isang tao na tayong lahat, dahil sa kasalanan ni Adan, ay nagkaroon ng bahagi sa atin ng kamatayan at tayong lahat ay naging alipin ng kasalanan. Tayong lahat ay wala na kasing kakayahan na sumunod sa Diyos. Kasi nga, wala na tayong relasyon sa Panginoon. Hindi na natin kayang ipamuhay ang kalooban ng Panginoon. Kaya dito po, sabi ni Apostol Pedro, yung ating pong mga kasalanan ay hindi po, yung kanilang ginagawang kasalanan, yung kanilang masamang pamumuhay, ay minana po nila sa kanilang mga ninuno. No? Hindi po sila ang original nito. No? Naipasa, namana. Sabihin, ito'y malalim. Hindi po ito yung literal na pagmamana. Malalim po ito, sa kaloob-looban ito. Ito yung sinasabi ni Apostol Pedro. Sa sumunod na talata upang maintindihan natin, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. No? Sabi niya, yung kanina, yung mga kasalanan na ginagawa nila, yung kanilang walang kabulang pamumuhay, ito'y namana. Sabihin, ito'y nagpapatuloy, hindi talaga ito sa kanila nanggaling. May pinanggalingan. No? Kaya sabi ni Jesucristo, no? Sabi rito ni Apostol Pablo, no? Pedro, ang dami ko na sinabi, hindi ng mahalagang dugo ni Kristo, no? Kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Yung minanang kasalanan, no? Ito po ang mag-aalis lamang ay ang dugo ni Jesucristo. Na tayong lahat ay nakamana ng kasalanan dahil sa ating ugnayang kay Adan. Na tayong lahat ay nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan ni Adan. Na tayong lahat ay wala ng kakayahang lumapit sa Diyos. No? Kaya dito sabi niya, yung minanang kasalanan, ang tanging makapag-aalis lamang ay ang mahalagang dugo ni Kristo. Kaya po mahalaga, kasi po walang ibang makapag-aalis ng kasalanan ng tao. Walang makapagpapalaya sa tao sa kasalanan, kundi ang dugo lamang ni Jesucristo. Siya kasi ang mahalaga. Kaya sabi niya mahalaga. Kaya sabi niya sumunod salita, gaya ng sa kordero, walang kapintasan at walang dungis. No, si Kristo ay hinalintulad niya sa kordero, walang kapintasan at walang dungis. No, ito isang batang tupa. Ganun po si Jesucristo. Si Jesucristo na ating Panginoon ay isang sariwa. Sariwa. Walang kapintasan. Wala pong dungis. Si Jesucristo walang kasalanan, may anumang nagawang kasalanan, at siya lamang ang tanging katanggap-tanggap sa Diyos upang pawiin ang kasalanan ng tao mula kay Adan hanggang sa lahat ng tao, sapagkat lahat tayo ay naging bahagi ng kasalanan ni Adan. Kaya ang tao, lahat, hindi po makakonect sa Diyos. Lahat po. Bakit po lahat? Talagang lahat. Tayo po nagpatunay, lahat naman tayo wala sa Diyos. Nasa Diyos ba tayong lahat? Tanungin nyo ang lahat ng tao. Wala sila sa Diyos. Kasi po pagka nagkaisip na ang tao, namulat na sa mabuti at masama, wala na po silang magawa, kundi mamuhay sa maling pamumuhay. Bagamat minsan, gagawa na mabuti. Pero yung kabuuan ng buhay na gusto ng Diyos ay malayo na sa atin.
hindi na natin kayang ipamuhay. Kaya po, tanging ang Panginoong Hesus, siya po yung katanggap-tanggap sa Diyos bilang hain, handog para sa ating mga kasalanan, sa kasalanan ng lahat ng tao na naalipin ng kasalanan na dahil kay Adan, ang kasalanan ay pumasok. Isa po lamang, mga kapatid, wala pong iba. Siya yung katanggap-tanggap na handog para sa pagpawi ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi sa mga aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog at inaalay taon-taon. Yun po mga kapatid, no? Sabi diyan, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglarawan ng mabubuting bagay na darating. Anino lang po siya. Yung mga ginagawa nila. Hindi po ito yung talagang darating. At ang darating na sinasabi, ito po yung paghahandog ng Panginoon. Malalaman po natin dyan. At anong kanilang ginagawa na paghahandog ayon sa kautusan, sabi dito, hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos. Bakit po? Hindi nagpapabanal. No? Hindi nito napapawi ang kasalanan. Hindi nito ninalilinis ang kasalanan. Sa mamagitan ng mga handog nila, wala po itong kakayahan. Kaya nga po, taon-taon, no, nag-aalay sila. Ito'y tanda ng kanila pong kasalanan. Na sila ay nagpapatuloy sa kasalanan, sumunod na salita. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan. At hindi na sila kailangan mag-alay muli, no? Kaya nga po, ulitin po natin ang mga ginagawang paghahandog sa panahon ng kautusan ni Moises patungkol sa lahat ng handog at maging sa kasalanan, no? Ay hindi po tinanggap ng Diyos. Hindi po ito naging katanggap-tanggap. Pagamat sa hinihingi ng kautusan, ganun po ang ginagawa. Pero ang pinapatunayan po, ang gusto pong sabihin ng sumulat, yung kasalanan talaga, yung nasa atin, yung nananahan sa atin, yun yung gusto niyang maipakita na ito po ay hindi kayang alisin ng mga handog, ng mga hayop. Kaya nga doon sila paulit-ulit. No? Hindi po kayang alisin. Sumunod na salita. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Ulitin po natin yan. No? Yun po yung mga handog nila, alay nila. Na nagpapatunay, taon-taon naghahandog sila para sa kanilang mga kasalanan. Na ito'y nagpapaalala na sila nga ay nananatili sa kasalanan. Hindi nabawi ang kasalanan. No? Hindi naalis ang kasalanan sa buhay ng tao. Kasi po, tingnan nyo kung regular lang pong kasalanan yan, no? Yung kasalanan na, sabi lagi, ginagawa, hindi na parang mabigat sa kanila eh. Diba? Ito, taon-taon maghahandog sila. Pero ang talagang gusto nila, siyempre talagang yung hindi na maghandog eh. Diba? Kaya lang, paulit-ulit sila sa paghahandog. Na nagpapakilala na ang kasalanan sa kanilang buhay ay hindi napapawi ng mga handog na iyon. Na mahandog na hayop. Hindi po. Sa talatang 4, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Hindi po, hindi makakapawi. Yung ginamit niya, hindi makakapawi ng mga kasalanan. Ito mga dugo ng mga toro at kambing. Hindi po nito kayang pawiin yung kasalanan na nagawa ni Adan kasi malalim po ito.
Malalim po itong ginawa ni Adan. Kaya nga po lahat, dala-dala, lahat ay kabahagi. No? Hindi po kayang nitong linisin ang kasalanan. Sumunod po. Dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Sumunod po. Kaya sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ipinapakita po ng dalawang talatang ito, no? Na tanging si Kristo lamang. Yung handog, no? Na makakapawi ng kasalanan. Na makakapag-alis, makakapagtubos ng kasalanan na nananahan sa atin, sa tao. Sapagkat mayroon na po tayong binasa kanina na sadyang totoo na ang kasalanan talaga nananahan nasa atin. Kaya ang tao hindi niya kayang magawa ang mabuti dahil nahiwalay na sa Diyos dahil sa kasalanan. Na mahiwalay si Adan sa kasalanan, ito po'y dumaloy sa lahat. Kaya kita mo lahat ng ipinapanganak, di ba? Lahat ng ipinapanganak sa laman ay laman. Paglaki, pagbata, mabait. Paglaki, iba na ugali. At kailangan niyang maranasan ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus upang mapawi yung kasalanang dala ni Adan na naging dahilan kung bakit tayong lahat ay malayo sa Diyos. Tayong lahat ay hindi makasunod sa Diyos. No? Tanging ang dugo ni Jesucristo ang inilaan, ang itinalaga ng Diyos Ama upang pawiin ang kasalanang ito. Yun po yun, mga kapatid. Ang tanong po natin, paano natin maranasan ang dugo ng Panginoong Hesus para makabalik sa presensya ng Diyos? Mga kapatid, pagka Biblia ang sasabihin mo, wala pong iba ang sasabihin ng Biblia. Ang sasabihin ng Diyos, wala pong iba ituturo niya, no? Ang kanyang anak. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito lang po, lagi po nating naririnig. Ngunit kung talagang mararanasan natin ito, malalim po ang dala nito. Kasi nga po, wala namang ibang makapagpapawi ng kasalanan na ating minana, na ngayon nananahan sa ating katawan. At ngayon, ito yung dahilan kung bakit patuloy na malayo ang tao sa Diyos. Malayo sa presensya ng Diyos. Wala pong iba. Kaya po, tanging ang pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus ang siyang makapagdadala sa atin doon sa karanasan na maranasan natin yung kanyang dugo, sapagkat ang dugo niya ang pumawi ng kasalanan ng lahat ng tao. Tingnan po natin na aklat ng Roma, Kapitulo 3, talatang 25, ang unang panalita, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Wala pong iba. Ang dugo ni Jesucristo, ito lang po yung mabisa. Ito lang yung katanggap-tanggap sa Diyos na pampawi ng kasalanan ng tao. Ito yung makapagkakalag. Hindi po yung mga dugo ng mga hayop, kundi ang dugo ni Jesus na mahalaga. Nasabi ni Apostol Pedro na pinantubos. Ito yung nagpanauli sa iyo. Ito ang nagbalik sa iyo sa Diyos. Wala na pong iba. At maranasan mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ng pananampalataya sa Panginoon.
sapagkat ang nagagawa nito sa pananampalataya sa Panginoon ay nagiging kaisa Kanya sa Kanyang kamatayan. Kung saan ang ating pong mga kasalanan, ang ating mga makasalanang pagkatao ay kasama, ay doon namatay, nakasama niya sa krus. Ito yung dala-dala niya. Yung ating makasalanang pagkatao na ating na-connect, na ating nakuha kay Adan, na dahil kay Adan, tayo po ay makasalanan. Kaya nga po, ang mga taong ipinanganak ng laman ay laman. Kasi po, yung kasalanan, nandoon na. Nandito na, sa Kanya na, tuloy-tuloy na. May kaugnayan tayo sa Kanya. Nang pasimula, nandoon na. Sa pamagitan ng kasalanan niya, dumaloy na po. Kaya tayong mga pinanganak ng laman ay laman dahil bahagi tayo ng kasalanan ni Adan. Dala-dala po ni Jesus sa krus. Yung kasalanan ito. Yung kasalanang nagawa ni Adan na hanggang ngayon ay hindi pa napapatawad. Na ngayon nasa ating katawan. Na pinamumuhay natin. Kaya po dumami ang kasalanan dahil po tayo ay walang kakayahang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po marami na dumating ang kautusan. Tumami na ang kasalanan ng tao. Iba-iba na. Kasi nga wala na tayong kontrol. Hindi na tayo malinis, tayo banal. Wala tayong kakayanan. No? Wala tayong kakayanan makalapit sa Diyos. Ang Diyos ay hindi na makagalaw sa atin. Kaya dumami ang kasalanan. Dumami sa mga tao. Nung mo nagkasala isang tao, at ito ang dahilan kung bakit nahiwalay tayo sa Diyos. At dahil nahiwalay tayo sa Diyos, hindi na natin kayang sundin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat nang tayo ay magkasala, ang dyablo na po ang nag-ahari. Ang dyablo na po yung nangunguna sa atin. No? Mababasa natin sa aklat ng Efeso. Chapter 2, hindi ako nagkakamali. Yun po, siya na po. Kaya po mga kapatid, yun po yung dala-dala ng Panginoong Hesus sa krus. Yung makasalanang pagkatao na ito yung maalipin sa atin. Yun po yung dala-dala ni Jesus. Yan po sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, talatang 6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. No, bakit ganyan yung banggit niya di ba? Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao upang hindi na tayo maalipin pa. Ibig sabihin talaga alipin tayo ng kasalanan. Tayo ay makasalanan. Tayo pala ay alipin nga ng kasalanan. Naalipin tayo ng kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, dala-dala ng Panginoong Hesus ang makasalanan natin pagkatao na ito yung kasalanan na pinagmulan ay ang kasalanan ng unang tao na naging bahagi tayong lahat. Kaya tayo ay namuhay din sa kasalanan. Nalayo tayo sa Diyos. Yun po yung dala-dala niya. Ito yung winakasan ng ating Panginoong Hesus sa krus. Ito yung kaya yung dugo niya. Ang dugo niya ay mahalaga, yung dugo niya lang, yung karapat-rapat, katanggap-tanggap sa Diyos. Ito lamang, wala nang iba. Sapagkat malalim po yung ginawa ni Adan. At hindi po kayang itong tubusin ng sinumang tao, ng anumang paghahandog ng tao. Tanging ang Diyos na nagkatawang tao na si Jesucristo ang inihanda ng Diyos upang magkaroon ng katubusan ng ating mga kasalanan. Yun po yung nangyari, mga kapatid. Dala-dala ni Jesucristo na ating Panginoon sa krus yung ating mga kasalanan. At nang siya'y mamatay sa pagtagas ng kanyang dugo, yun po ang pumawi ng kasalanan ng tao
mula kay Adan, doon sa yung kasalanan pong nagawa ni Adan na dumali sa tao, napawi po yun sa ating katawan. Tayo po ay nakalaya doon sa kasalanang umalipin sa atin dahil sa kasalanan ng isang tao. Tayo po, na tayo'y sumampalataya sa Panginoong Hesus, naranasan natin yung kanyang kamatayan. Naranasan natin yung pagtagas ng dugo niya, sapagkat yung kasalanan ay tinagasan ng dugo. At yun po tayo makasalanan. At ngayon po dahil ang kasalanan ay napawi na, dahil po sa dugo ng Panginoon, nang tayo'y sumampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggap po natin iyon. Naranasan natin yung dugo ni Jesus. Kaya po ang taong nakaranas ng dugo ni Jesus ay makakabalik na sa presensya ng Diyos. Sapagkat siya po ay pinatawad. Sabi diyan sa ating binanggit sa Roma, para maranasan natin ang dugo ni Jesus na ating Panginoon. Sa Kapitulo 3, talatang 25, unang panalita, kailangan sumampalataya ka, sapagkat ang dugo niya ang nagbigay at nagpalaya sa kasalanan. Kailangan mo sumampalataya upang maligtas ka sa kasalanang umaalipin sa atin, sa lahat ng tao. Yun po yung kailangan natin. Yun po yung nagagawa ng tao. Kapag nagagawa ng Diyos, ng Panginoong Hesus, kapag sumampalataya ka sa Kanya, maranasan natin yung kapangyarihan ng Kanyang dugo na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus ay ipinanganak na po sa Espiritu. Sapagkat ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus ay nakipag-isa doon sa Kanyang kamatayan. Yung Kanyang kamatayan. Kapag kung naging kaisa ka ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo, magiging kaisa ka niya sa muling pagkabuhay. Mararanasan mo yung isang bagong buhay. Yung isang bagong buhay na galing sa Diyos, kapanganakan sa Espiritu. Tingnan po natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, talatang 12. Sabi rito, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, anak ka na ng Diyos. Ba? Pinagkalooban ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Diba? Pinanganak ka ng muli. Hindi ka na ipinanganak sa laman. Wala ka ng koneksyon kay Adan. Wala ka na sa koneksyon sa makalaman, sa kasalanan. Kundi pinanganak ka na ng Diyos dahil ikay sumampalataya, naranasan mo yung pag-alis ng Diyos na Hesukristo doon sa kasalanan, sa iyong katawan. Ikaw ngayon ay isang bagong nilalang na. Ipinanganak ka na ng Diyos. Anak ka na ng Diyos, binigyan ka ng karapatan. Yun po yung kalagayan mo. Ito po yung katunayan na ikaw nga po nang sumampalataya kay Hesukristo na Kanyang anak, ay pinagkalooban Kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil naranasan mo na yung pagpawi ni Hesukristo sa magitan ng Kanyang dugo ng iyong mga kasalanan, ang kasalanang umaalipin sa tao. Sabi sa talatang 13, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Hindi ka na po pinanganak ayon sa laman, ayon sa kalooban ng tao, sa dugo. Yung ginagawa ng tao, hindi na po. Kasi po, inalis ka na roon. Dahil sa dugo ni Jesus, inalis ka na sa kalagayang ipinanganak sa laman. Ikaw ngayon ay ipinanganak sa Espiritu. Wala ka na sa kalagayang makalaman. Bagamat nasa lamang ka, pero ang puso mo, ang isipan mo, ang buong kalooban mo ay bago. Wala na yung dati mong pagkatao. Dahil pinawi na ng dugo ni Hesukristo na Panginoon, na siya lamang ang tanging katanggap-tanggap sa Diyos, ang dugo niya
ang papawi ng lahat ng kasalanan, ng pag-aalipin sa kasalanan. Yun po yun, mga kapatid. Yun po yung magagawa ng pananampalataya. Inaalis ka na sa dati mong buhay. Ibinabalik ka na sa pangangalaga ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Kaya nga ikaw na sumampalataya ngayon sa Panginoong Hesus, nakabalik ka na sa presensya ng Panginoon. Naranasan mo kasi yung dugo ni Hesus na pumawi ng kasalanan, na ang kasalanan ang naging hadlang kung bakit nawala ang tao sa presensya ng Diyos, sa pangangalaga ng Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, kaya kung naranasan mo kung ikaw sumampalataya, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Nandun ka na muli sa pangangalaga ng Diyos, sa pag-iingat ng Diyos. Wala na pong iba. Nandoon ka na. Sapagkat pinatutunayan ng talatang ito na ikaw nga ay anak ng Diyos at hindi na anak ayon sa laman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mukhang naging seryoso tayong lahat. No? Seryoso ang ating pinag-uusapan. Okay. Nunghayan po natin ang ilang mga bagay na maranasan ng mga taong nakabalik na sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. No? Nunghayan po natin, mayroon na siyang direktang ugnayan sa Diyos. No? Alam niyo po yung direktang ugnayan sa Diyos, nandoon po noon nang bago tayo nilikha. Sabi nga, ang Diyos, mangangalaga sa atin, mag-iingat sa atin. Sabihin, yung presensya ng Diyos, talagang ang tao at ang Diyos ay naroon, nagpagkasama. No? Pero nung pumasok ang kasalanan, ito po ang nagbigay ng agwat upang ang tao ay hindi na makakonect doon sa Diyos. Kaya sabi rito, mayroon na siyang direktang ugnayan sa Diyos. Bakit po? Tingnan po natin yung aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, talatang 19. Kaya mga kapatid, yamang mayroon na tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Mga kapatid, naghandog ang ating punong saserdote, si Jesucristo. Hinandog niya yung kanyang sarili at sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, pinawi niya yung kasalanan. No? Kaya yung kasalanan kasi, ito yung kasalanan kaya hindi tayo makapunta doon sa santuario, sa dakong banal o sa dakong kabanal-banalan. Dahil hindi tayo makakapunta roon. Pero nang pinawi na ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo at dahil ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo, naranasan mo ang dugo ng Panginoong Hesus, naranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya ngayon ikaw ay may direktang ugnayan sa Diyos. Pwede kang manalangin. Hindi mo na kailangan ng tigapamagitan. Noon sila kailangan pa. Pero ngayon, may katiyakan na sa lahat na nakabalik sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo na Panginoon at ikapagligtas. Ikaw ngayon ay may direktang ugnayan. Lumapit ka, humingi ka sa Diyos. Lumapit ka sa Panginoon at ikaw ngayon ay mapapakinggan niya kasi ikaw ngayon ay pinaging banal, pinaging matuwid na. No, sabi ng unang Pedro, talatang 3, Kapitulo 3, talatang 12, ang mga mata ng Panginoon ay sa mga matuwid, ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Mga kapatid, iba ang dating mo sa Panginoon ngayon. Iba ang dating ng mga taong nasa presensya ng Diyos. Pinakikinggan ka ng Panginoon. Binabantayan ka ng Panginoon. Na muli, nasa Panginoon, ikaw ay kinakalingan ng Panginoon. Hindi ka baliwala. Dahil ikaw ngayon ay malinis. Dahil ikaw ngayon ay meron ng katubusan ng dugo ni Jesus. Inalis niya yung umahad lang sa iyo para makarating ka doon sa dakong banal. Walang iba kundi ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ay kailawa po ay ito. Makakasamba na siya sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, ito po, no, yung sinasabi ng Panginoon. Kasi po, bakit niya sinabi ito? Sabi niya sa aklat ng John, Kapitulo 4, talatang 23, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, sasambahin ng mga tunay na sumasamba
ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. At ngayon po sinabi ng Panginoon, nung kaharap niya, ngunit ngayon, sasambahin niyo ang Ama, no? Subalit, dumarating nga ang oras at ngayon na nga, sabi niya, ngayon na nga, no, sa panahon ng Panginoong Jesus. Kasi noon wala hindi naman nila masamba. Pero ngayon na nga, sabi niya, kasi pinapaunawa niya, no, yung kanya pong nagawa, yung kanyang magagawa, na siya ang kailangan ng tao upang makasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat nang mapawi, nung pumasok ang kasalanan, hindi ka po makakonek sa Diyos. Hindi mo sasamba ang Diyos sa Espiritu. Banal yun. Matuwid yun. Ganun ka nung una, tayo. Pero nagkasala Pero ibinalik tayo ni Jesucristo ng Panginoon dahil sa kanyang dugo. No? Ngayon, makakabalik ka. Masasamba mo ang Diyos sa Espiritu. No? Ikaw at ang Diyos ay magkakaroon na ng tamang ugnayan, ikaw ay magkakaroon ng tamang pagsamba. Sapagkat ganito po ang sinasabi sa Aklat ng Roma. Yan po natin. Kapitulo 8, talatang 16. Ang Espiritu mismo ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yun po mga kapatid, no? Ang Espiritu mismo ang magpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Kaya po makikita po natin, ang ating Espiritu ay nakakonect na po sa Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay nakabalik na sa presensya ng Diyos. Yun po yung mga taong sumampalataya, yung tinutukoy dyan ni Apostol Pablo. Na dati wala. Ngayon po, napatawad na. Sumampalataya ka kasi kay Jesucristo na Panginoon. Nakabalik ka na. Naroon ka na, nakakonek ka na sa Espiritu ng Diyos, yung presensya ng Diyos. At pinatutunayan nito na anak ka nga ng Diyos, sapagkat ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen. Yun po yung sinasabi sa atin. No? Yung pangatlo, makaranas siya ng masaganang pagpapala. Amen? Ito po, isa sa nawala No? Nang pumasok ang kasalanan, inalis ang tao doon sa kasaganahan. No? Siya ay pinagbungkal ng lupa. Sinumpa ang lupa, no? Bilang parusa. Bakit po ba ginawa ng Panginoon? Mamaya magtanong kayo, no? Bakit ginawa ng Panginoon yun? Alam niyo po, isa lamang ang sagot. Ang Diyos ay matuwid. Kasi nagsabi na siya, huwag mong kakanin yan. Huwag mong kakanin ang puno ng mabuti, na nagpapakilala ng mabuti at masama. Mamamatay ka. Kasi po yung kamatayan na yun ay maglalayo sa Kanya sa presensya ng Diyos. Maglalayo sa Kanya. At dahil dito, hindi niya mararanasan kung anumang meron sa Diyos. Kaya nga nawala ito. Nawala itong kasaganahan. Kaya po ito naibalik. Hindi lamang kasaganahang spiritual, maging sa kasaganahang na mula sa Diyos ang kakamtan po natin. Yung kasaganahan ng Diyos, ito po ang kakamtan natin. Buhat sa Kanya. Sapagkat sa 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo, ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Naging dukha ang Panginoon doon sa krus. Nagpakababa siya, sabi ng Pilipos chapter 2. Siya'y Diyos na nagatawang tao, nagpakababa para abutin tayo. Na kanyang sarili ay handog upang ibalik sa tao ang nawala sa tao dahil nang magkasala ang tao, nalayo ang tao sa presensya ng Diyos at ang lahat ng para sa tao ay nalayo sa tao. Kaya ngayon mga kapatid, naibalik na dahil ikaw'y sumampalataya sa Panginoong Jesus. Naranasan mo ang pagpapala ng Diyos.
Naranasan mo ang masaganang pagpapala ng Diyos mula sa espiritual hanggang sa material at sa lahat ng bagay na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pang-apat, ito po ay pangkaraniwang nababanggit. Sabi rito, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Opo, kasi po nawala ang buhay na walang hanggan. Na magkasala ang tao, namatay siya. Ang tao wala pong kamatayan talaga. At ang tao po, namatay sa physical, pwede siya mamatay sa ikalawang kamatayan dahil sa pagkahiwalay niya sa Diyos. At ito po ay isang bagay din na napawi. Hindi napupunta ang taong mga sumampalataya kay Jesus doon sa ikalawang kamatayan. Naibalik na ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang dugo na tumaga sa cross. Ang buhay na walang hanggan, naibalik na. Sapagkat ikaw ay sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos na walang iba si Jesucristo. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus na ibalik na sa iyo ang buhay na nawala, ang buhay na inagaw ng diablo. Ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan. Meron kang buhay na walang hanggan, kapatid. Yun po yung ating mga ibang naranasan. Marami pa po. Ngunit ito po ang mga bagay na ibinigay sa akin. Mga kapatid, bilang pagtatapos, sabi sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 5, talatang 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa mamagitan ng pananampalataya, meron na tayong kapayapaan sa Diyos sa mamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mamagitan ng pananampalataya, inari tayong ganap at meron na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang naging daan, yung kanyang dugo na nagdala sa atin doon sa Ama dahil pinawi nito ang kasalanan. Mga kapatid, nasa iyo na ngayon. Naroon ka na sa piling ng Diyos. Sapagkat sabi sa John 1, Kapitulo 10, talatang 10, kung si Satanas noon nagtagumpay, ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay sa ginawa ng demonyo sapagkat inalisan niya na ng lakas, ng kapangyarihan, ng galaw ang demonyo. Sapagkat siya ngayon, sinasabi diyan, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan. Mga kapatid, tinanggap na natin, napawi na, nagawa ng Panginoon yung kanyang layunin na ibalik tayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang Panginoon.